Ikwento ko lang guys yung pera sana na inaasahan ko nung katapusan ng March. Marami akong paggagamitan dun. Yung perang yun. Yung perang ibabayad sana yung isang nangutang sa akin na nangako naman siya na magbabayad. Kasi may kasunduan na kami sa barangay. So may kasunduan na kami sa barangay, binigyan ko na siya ng isang buwang palugit. So syempre umasa ako na magbabayad siya. Malaking halaga yun guys. So expect ko talaga, kami ng mister ko, expect ko na magbabayad sila. Ngayon, kasi yung perang yun, marami akong paggagamitan. Totoo lang, marami akong paggagamitan sa perang yun. Bukod sa pambayad ng kuryente, kasi yung kuryente nga namin, kulang pa ng, hindi pa siya buo. As in, kulang pa talaga. Bukod doon, yung gamot ni mister ko, pakita ko sa inyo ha. Olin, akin ang gamot ni Papa. Akin ang gamot ni Papa sa matang, akin na. Bukod doon guys, isa sa paggagamitan ko sa perang yon is pambili ng gamot ni mister. Ito yung gamot ni mister ko. Ayan. Itong gamot na to, every 4 hours siya magpatak sa kanyang mata. Kasi yung kabilang mata niya guys, hindi talaga nakakita. Bulag na talaga yung kabilang mata niya. So undergo na siya operahan. Pero nag-maintenance pa siya neto kasi meron pang pinapatay na bakterya sa kanyang mata bago siya operahan. Kaya ito, lagi siya nagpapatak neto guys. Guys, pag bibilhin mo to, hindi to puno guys. Kunting-kunti lang ang laman yan. Kunti lang ang laman nito pag bibilhin mo to. So mahal yan, mahal. So nauubos to, hindi siya umaabot ng 3 weeks, ubos na siya kasi every 4 hours magpatak siya. So sa isang araw, mga 4 na bisis, 3 bisis ganun. So bumabangon pa yan bago kami matulog ng tanghali, matulog ng gabi, mas 12 kasi as 12 kami nagsasarado. Nagpapatak yan sa kanyang mata. Hindi pwedeng pumapaligya guys. Hindi pwedeng. Ito nga, wala nang laman to. Sa totoo lang, wala nang laman to guys. Wala nang laman. Sinasaid talaga asin. Kasi expect na mister ko na magbabayad yung nangutang sa amin guys. Tagit lang sa amin, taga-amin lang. Kilala. Alam naman yan no, kung para saan yung perang yun sa paggamit. Bukod sa pambili ng gamot ni mister, graduation ngayon ng mga bata. So bukod doon guys, graduation ngayon ng daycare ko at grade 10 ko at grade 3 ko. So maraming pagkagamitan sa perang yon kasi nga po. So kailangan ng toga, bayad sa school, bayad ko ano man kailangan ng bayarin sa school na hindi pa mga fully paid. So kailangan talaga marami talaga pangailangan sa perang yon. Pero yun nga po, hindi naman tumupad sa usapan yung taong nangutang sa amin. So, kung alam ko lang talaga na ganun pala yun, ganun pala sila, sana hindi ko na pinaubaya yung pera na yun. Sana sa iba ko na lang pinaubaya. Pagod na ako guys, pagod na ako, as in, pagod na ako. Nakakapunta ng barangay, kaka-update sa taong yan. Ayun, lupon na kami. After doon kasi sa ano, pag hindi daw matupad yung usapan doon sa barangay, lupon na kami. So, pagod na ako, as in, pagod na ako. Totoo lang. Pagod na ako. Sabi nga nila, hayaan mo na yun, Mi. Iabuloy mo na lang yun habang buhay pa. Marami nang sabi sa akin noon. Pero ilalaban ko pa rin yan. Pera ko yun eh. Pinaghirapan ko yung pera. Alam nyo ba? Ang hirap kitain ng pera sa tulad ko na taong bahay lang. Ang hirap guys na mag-ipon ka ng pera. Kasi negosyo ko din yun guys eh. Negosyo ko kasi yun. Part na yun ng business ko. Yung papautang kasi nga, siyempre, kilala mo yung tao eh. Kilala ko yung tao, hindi mo ako susang bibigyan ng pera kasi hindi mo kilala. So, tiwala, pinaghahawakan ko, tiwala ang ano ko sa kanya. Pero hindi ko naman expect na ganun pala.
So marami siyang rason, maraming rason. Totoo lang kung talagang meron pa nga meron pa nga isa pa nga ng utang ay mas malaki pa mas malaki pa ang utang pero nag-oobliga naman every month naman nagbibigay sa akin ng interest. Pero yun talagang ano, as in talaga grabe. As in, di ko alam kung anong balak niya kung anong balak niya sa amin, kung ano bang gusto niya mangyari. Pero alam niyo ba, totoo lang no. Pag alam ni Lord na mabuti kang tao, hindi kanya pababayaan eh. Yung mga nawala sa iyo, yung perang nawala sa iyo, yung perang hindi ibalik ng tao sa iyo. Si Lord nang bahalang magbalik niya. I-replay pa niya yan. Pero guys, kinikwento ko lang sa inyo no na ano, medyo masakit sa part namin kasi nga una-una pambili yan ng gamot ni Mr. ko. Hindi pumalya, hindi pwedeng pumalya yung gamutan niya sa kanyang mata. Alam niya yan, alam niya kung ano yung paggagamitan ko sa pera. Sana naman, kunting unawa naman sa amin. Yung Mr. ko, pedicab driver lang po yun. Ako, taong bahay lang. Ito lang sa tindahan. Yung Mr. ko, bulag na ang mata nun, pero nagsisikap pa rin. Ginapang namin tong pambili niya ng gamot, guys. Yung bayad niya sana, pambili ko na yon ng 2 ganito kasi naresitahan siya ng bago, pumunta siya sa PGH, naresitahan siya ng bagong ganito. So, 2 ganito naman ang aming bibilhin na dapat bilhin. Kasi yun ang nakalagay sa kanyang resita. Pero wala. Hindi nagbayad. So, ano? Hindi ko alam kung masasabi ko ng sarili ko na kapag dumating yung panahon, kung magbayad man talaga siya o hindi. Hindi ko alam kung magbayad o hindi. Hindi ko alam. Parang hindi na. Parang walang plano magbayad guys. Totoo lang. Kasi makikita mo naman yung tao eh. Kung talagang magbayad. Ang pupursige yun eh. Ang pupursige yun. Sa isang buwan na palugit na walang interest guys, malaking palugit na malaking maluwag na yun sa kanila. Pero wala talaga. Kung dumating yung panahon na lalapit ulit sa akin yan, never na. Hindi ko na ipagkatiwala. Tiwala ko sa taong sumira ng tiwala ko. Tandaan niyo.